Masinin. Again, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay don't forget to subscribe dahil mamimigay po ako ng 500 pesos. Once na hit na po natin ang 1,000 subscriber, ay magsisimula na po ang aking pag-giveaway. So ito ay pasalamat lamang sa pagsuporta sa katulad ko na small YouTuber pa lamang. Wala po kayo ibang gagawin kundi mag-subscribe at magkakaroon na po kayo ng chance na manalo ng ating papremyo. 2 lucky winners po ang makakatanggap ng 500 pesos. For today's video ay pag-uusapan natin kung pwede ba tayo makulong once na tayo ay hindi nagbayad sa isang online lending app. Section 20, Article 3, Bill of Rights, 1987's Constitution, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Walang sino man ang pwedeng ikulong dahil lamang sa hindi niya pagbabayad ng utang. As a general rule, ang utang sa online lending app ay walang parusang kulong dahil ito ay isang kasong sibil lamang. At dahil sa 1987 Constitution, hindi pwedeng ipakulong ng online lending app ang umutang dahil lamang sa hindi pagbabayad nito. By way of an exception, pwedeng makulong ang umutang sa online lending app kung siya ay may panlolokong ginawa nung siya ay nag-apply ng loan. Mga incidents na pwedeng makulong ang umutang sa online lending app dahil sa panloloko. Pag-apply ng loan gamit ang ibang name o address, pag-apply ng loan gamit ang hindi totoong proof of income. Pag-apply ng loan na may panloloko sa totoong amount ng source of income. Pag-apply ng loan na may panloloko sa listahan ng pag-aari. Pag-apply ng loan na may panloloko sa garantor na hindi naman pumayag na maging garantor. Iba pang panloloko na ginawa sa pag-apply ng loan upang ang online lending app ay makumbinse na magbigay ng loan. The elements of estafa in general are the following. Basta walang halong panloloko ay hindi ka pwedeng makulong dahil lang sa hindi mo pagbabayad ng utang sa isang online lending app. Article 315, Swindling Estafa. Any person who shall defraud another by any of the means mentioned herein below shall be punished by the following are unfair collection practices. Threat to take any action that cannot legally be taken. Kung ia-apply ang nasabing batas na nagpadala ng legal na problema, kung wala namang panloloko sa pag-a-apply ng loan, ito ay simpleng utang lamang at walang parusang kulong. Ang pag-utang ay dapat walang pasamang panloloko dahil may kaakibat na parusang kulong at danyos. At ayan na nga, hindi tayo pwedeng kasuhan basta-basta na isang online lending app once tayo ay hindi nakabayad sa kanila. Pero dapat ay bago tayo humiram sa kanila, ay lahat ng information na tungkol sa atin ay pawang totoo lamang. Dahil once na ito ay may halong panloloko, ay pwede tayo nilang makasuhan. So basta at least be honest lang tayo once na tayo ay gustong humiram sa mga pautangan online. So, hanggang dito na lang ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.